Tayo po ay nagpapatuloy sa ating communion series at alam ng marami sa inyo na pagka-communion Sunday po, tayo po ay bumabalik sa Ebanghelyo ayon kay Luke, the Gospel according to Luke. Ang ating tema ay God the Son, Son of Man. At ang title po ng ating mensahe ngayong apong ito ay Ang Katanungan na Nagpahayag ng Pagka-Mesyas ni Kristo Jesus. Ang katanungan na nagpahayag ng pagka-Mesyas ni Kristo Jesus. At ang ating punteksto ay ang binasa natin sa Luke 7:18 to 23. Sa ating paglalakbay sa Luke, umabot na tayo sa paglantad ni Jesus ng kanyang pagka-Diyos sa pagbuhay niya na nag-iisang lalaking anak ng isang nagdadalamhating balo sa bayan ng Nain. Nakita po natin yon sa verses 11 to 17. Yun po ang ating huling pag-aaral sa Luke. Ito ay pagkatapos niyang magpagaling ng isang alipin ng isang senturyon na puno ng pananampalataya sa kanya. Ang wika nga niya, wala siyang nakitang ganong kalaking pananampalataya sa mga Hudyo. Nabasa po natin yon sa verses 1 to 10 nitong chapter na ito. So yan po ang konteksto ng ating kwento, ng ating salaysay ngayong hapong ito. So nakarating na ang mga balitang ito kay John the Baptist na nasa kulungan. Nang ilang buwan na ang nakakalipas, o maaaring halos isang taon na. Sa Luke chapter 3 verses 19 to 20, mababasa natin kung paano nangyari ito. Sabi doon, "But Herod the Tetrarch, who had been reproved by him for Herodias, his brother's wife, and for all the evil things that Herod had done, added this to them all, and that he locked up John in prison." Dahil po siya isang matuwid na propeta, ay nirebuke po niya ang hari, si Haring Herod. At sinabihan siya na, bakit ba kinuha mo ang asawa ng iyong kapatid? At dahil doon, siya po ay nakulong. So siya po ay nasa kulungan at narinig na niya ang lahat ng nangyayari na ginagawa ni Jesus. Sa kanyang pagpapahayag ng kanyang pansamantalang pagdududa, nagkaroon ng pagkakataon si Kristo Jesus na ipakita ang mga patunay ng kanyang pagkamesaya. Nasa natin na ito ay nagsilbing kaaliwan ni John the Baptist na kanyang tapat na tagapagpanguna or forerunner. So makikita po natin dito ang pansamantalang pagdududa ni John the Baptist. Pansamantalang panghihina dahil sa mga nangyayari sa kanya. Kayo ba sa inyong buhay espiritual ay nanghina na o di kaya ay nakaranas ng panahon ng pagdududa o pagtatanong, no? Tama ba itong buhay na aking pinasok? Ito ba ang tamang daan? Ako ba ay nasa tamang landas, no? Bakit kaya nangyayari sa akin ito? Tapat naman akong nananambahan kay Jesus. Nagbabasa naman ako ng Biblia ko at nananalangin sa Kanya. Nag-a-attend pa nga ako regularly ng worship service sa GCF at kasama pa nga ako sa isang growth group. Bakit kaya nangyayari sa akin ang mga pangyayaring malungkot na ito? Kung kayo ay pareho ko, at marahil marami sa inyo ay pareho ko, lahat po tayo ay nagdaan na sa panahon ng pagdududa, ng pag-aalinlangan sa ating pananampalataya. No? Kasi kung minsan, merong nangyayari sa atin na hindi natin inaasahan mangyari sa isang anak ng Diyos. Kung minsan, merong mga nangyayari sa mundo na parang hindi alinsunod sa sinasabi ng Biblia. Kung minsan,
merong mga nangyayari sa atin na nagpapahirap ng ating kalooban at nagpapabigay ng pag-aalinlangan sa ating mga puso. Kung kayo po ay ganyan, normal po. Normal po yan, pero hindi tayo maaaring manatili sa ganoong sitwasyon ng pag-aalinlangan. Okay lang mag-alinlangan, manaka-naka. Pero hindi maaaring manatili sa pag-aalinlangan ng ating pananampalataya. At ang tanging paraan upang tayo'y makalabas diyan sa ganyang klaseng sitwasyon ay balikan ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. Sino ba siya at ano ba ang patunay na siya nga ang Mesaya na ating tagapagligtas? So ang una nating makikita ngayong hapong ito ay ang katanungan na may pagdududa. No? Verses 18 to 20. Ang sabi doon, the disciples of John reported all these things. Ano yung these things? Yung pong mga nandun sa previous verses, yung pagpapagaling ng isang alipin ng centurion, yung pagbubuhay ng isang nag-iisang anak ng isang nagdadalamhating balo sa nain, yung po ang these things. So, the disciples of John reported all these things to him. Siya po ay nasa kulungan. And John, calling two of his disciples to him, sent them to the Lord, saying, are you the one who is to come? Or shall we look for another? And when the men had come to him, they said, eksakto ang sinabi nila, John the Baptist has sent us to you, saying, are you the one who is to come? Or shall we look for another? Ito po ay katanungan na may pag-aalinlangan. Nakapagtataka po ito dahil nanggaling ito sa isang lalaki na ayon sa verse 28, galing mismo sa kay Jesus. Ang sabi niya sa verse 28, I tell you, among those born of women, none is greater than John. Ito na ang pinakadakilang lalaki sa balat ng lupa. Pinakadakila na siya. Yet the one who is least in the kingdom of God is greater than he. Si John po ang pinakahuling Old Testament prophet. At matapang, at matibay, at matapat na propeta. In fact, tapat na ipinahayag ni John the Baptist ang pagdating ng Mesiyas bilang kanyang tagapagpanguna. Siya ang tagapagpanguna ng Mesiyas. Siya ang hinula o propesiya na forerunner ng Mesiyas, na darating bago dumating ang Mesiyas. No? Tapat niyang ipinahayag. Yun po ang kanyang calling. Yun po ang kanyang commission. At naging tapat po siya sa pagtupad ng kanyang komisyon. Matapang niyang ipinahayag ang darating na Mesiyas ng Diyos na magdadala ng paghuhukom. Magdadala ng paghuhukom. Yun po ang kanyang pagkaunawa sa pagdating ng Mesiyas. Ito ang dahilan kung bakit nanawagan siya na magsisi ang bayang Israel. Kaya po sa Luke chapter 3 verses 15 to 17, ang wika niya doon, as the people were in expectation and all were questioning in their hearts concerning John, whether he might be the Christ, tinatanong siya, ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba ang Kristo ng Diyos? John answered them all, saying, I baptize you with water, but he who is mightier than I is coming, the strap of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn. Darating daw ang Mesiyas at ihihiwalay niya yung mga tunay na nananampalataya sa Kanya. Ilalagay niya at isasantabi niya.
habang ang chaff, ang mga hindi nananampalataya sa Kanya, but the chaff, He will burn with unquenchable fire. Yan po ang mensahe na dala ni John the Baptist. Kaya naman ang kanyang gospel, ang kanyang panawagan, repent, sabi niya. Ang kanyang ministeryo is a ministry of repentance. Kaya mga kapatid, ang mga propesiya ng paghahatol ng Diyos sa puot at apoy ay maliwanag sa mga propeta ng lumang tipan. Sa Malachi chapter 4 verse 1, "For behold, the day is coming, burning like an oven, when all the arrogant and all evildoers will be stubble. The day that is coming shall set them ablaze, says the Lord of hosts, so that it will leave them neither root nor branch." Masusunog kayong lahat, mga masasama. Yun po ang sinasabi ng propesiya ni Malachi. Sa Isaiah 47:14, "Behold, they are like stubble, the fire consumes them. They cannot deliver themselves from the power of the flame. No coal for warming oneself is this, no fire to sit before." Hindi ito fire na pampatanggal lang ng lamig. Ito ang fire na makakasunog. Ito ang fire ng pagpaparusa ng Diyos. Yung po ang alam ni Juan, ni John the Baptist, na gagawin ng Mesiyas at mangyayari sa lahat ng masasama sa kanyang pagdating. Kasama dun sa mga propesiyang yon, alam natin lahat, na merong isang tagapagpanguna ng Mesiyas na natupad sa kanyang sariling katauhan. Sabi sa Malachi 4 verses 5 to 6, "Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes." So bago dumating si Jesus, bago dumating ang Mesiyas, bago dumating ang paghahatol at paghuhukom, Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes, and He will turn the hearts of their fathers to their children, and the hearts of children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction. Yan po ang alam ni John the Baptist mula sa Malakay. Alam po niya na yun po ay hula tungkol sa sarili niya. Kaya nung siya ay naglunsad ng kanyang ministeryo, ang kanyang ministeryo ay ang panawagan na magrepent ang lahat ng tao dahil darating ang Mesiyas at kasunod na niya. Eto na nga, dumating na ang Mesiyas. Kasunod nga niya. In fact, sabi ng iba, mukhang kamag-anak niya si Jesus. Dahil ang kanyang mother, si Elizabeth, ay relative ni Mary, na human mother ng ating Panginoong Jesus. Nauna si John ng mga 6 na buwan. In fact, alam natin from Matthew chapter 3 na si John the Baptist ang nagbautismo kay Kristo Jesus. Sabi niya, "Suffer it not that all things might be done according to all righteousness." Bautismuhan mo ako sapagkat yan ang tama dapat na natin gawin. So kahit na sabi niya, dapat ikaw ang magbabautismo sa akin, nagpabautismo pa rin si Jesus sa kanya. At narinig niya mismo ang nangyari ng bautismo ni Jesus. Bumukas ang langit, bumaba ang tila isang kalapati, ang Espiritu ng Diyos, na dumapo kay Jesus at nangusap ang Diyos Ama. Sinabi niya, "This is my beloved Son, of whom I am well pleased." Nakita to lahat ni John the Baptist. Tiyak niya na ito nga ang Mesiyas. At ako na nga ang tagapagpanguna niya na nagbautismo sa kanya. Bakit siya nagduda? No? Tunay marahil ang kanyang pagdududa sa propesiyang nagdaan mismo sa kanya. Nagduda siya eh. At hindi naman ito naiba sa ibang mga lalaking ginamit din ng Panginoon at nahirapan. Alam nyo, nagdaan sa maraming sakripisyo at hirap si John the Baptist sa kanyang maikling buhay sa mundong ito. Bagaman ipinanganak siya sa pamilya ng mga pari ng Israel. Ang tatay niya, si Zechariah, ay isang priest.
Lumaki siyang hiwalay sa lipunan. Hindi po siya lumaki sa karangyaan ng tahanan ng isang priest. O yung comfort, hindi naman siguro karangyaan, yung comfort ng isang tahanan ng isang priest. Siya ay lumaki na hiwalay sa lipunan sa isang maralitang buhay sa gitna ng ilang. Sabi sa Luke chapter 1 verses 8 to 17, nandun po ang maikling kasaysayan ng kanyang buhay. At nagumpisa po yun sa buhay ng kanyang ama. Now, while si Zechariah, was serving as priest before God, when his division was on duty, siya po ay nagbaburn ng incense, At yung mga tao ay nasa labas na nanalangin, sa labas ng tent of meeting o sa labas ng templo. Tapos meron pang nag-appear sa kanya ng anghel. Ang sabi sa kanya ng anghel, "Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard." Ang prayer niya ay magkaanak sana silang mag-asawa. Pero matanda na sila So malamang hindi yun ang prayer niya Ang prayer niya siguro, sana dumating na ang hinihintay na Mesiyas ng Israel. Ang sabi ng anghel sa kanya, "Your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John." Ganyan, yung pong dahilan kung bakit ang aking pong kaisa-isang anak na biological ay pinangalanan kong John. Kasi po ang asawa ko, ang pangalan niya Elizabeth. Nung quiet time ko po ito noon Nung sinabi niya sa akin, nabuntis siya. Sabi ko, huwag kang magbibiro ng ganyan, hindi nakakatawa. Pero totoo po, siya po ay nabuntis. So, sinabihan na po kami ng doktor, hindi kami pwede magkaanak. Pero ito, nabuntis ang aking misis. Tapos binabasa ko sa aking quiet time, "Your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John." Kaya sabi ko, John ang pangalan niyan. Pero ang tinutukoy dito ng anghel, siyempre, si John the Baptist. "And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth." Ang sabi, "For he will be great before the Lord. He must not drink wine or strong drink." Siya isang Nazarite. Ihihiwalay siya sa lipunan. "And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God." Yung po ang hula ng Malakay 4:6. So magkakatotoo kay John the Baptist. "And he will go before him in the spirit and power of Elijah." Ayun na, yung prophecy about the coming of Elijah before the day of the Lord comes. "To turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared." Yun naman pong prophecy sa Isaiah chapter 40. Meron pong darating to prepare the way of the Lord. Lahat yun sinabi ng anghel sa tatay niyang si Zechariah. Kaya naman, sabi sa chapter 1 verse 57 ng Luke, "Now the time came for Elizabeth to give birth, and she bore a son." At maraming sinuggest na pangalan ng kanilang mga kapitbahay at kamag-anak. Pero sabi sa verse 60, "But his mother answered, 'No, he shall be called John.'" At doon niya tinanggap ang kanyang pangalan. At sabi sa verse 18 ng chapter 1, "And the child grew and became strong in spirit, and he was in the wilderness until the day of his public appearance to Israel." So marami siyang dinanas na kagilagilalas na mga propesiya na nagkatotoo sa kanyang sariling buhay, ngunit siya ay nagsakripisyo at hiniwalay at lumaki sa gitna ng ilang. Tapat niyang tinupad ang kanyang misyon na kanyang tinanggap mula sa Diyos. Dahil dito, katulad ng maraming lalaki na Diyos, siya ay inusig at ikinulong ni Herod dahil sa kanyang pagpuna sa makasalanang buhay nito. Kaya ngayon, kahit na siya ay tapat, siya ay nakakulong. Marahil, sa gitna ng kanyang pagkakakulong at ang mga hirap na kalakip nito, nanghina ang kanyang kalooban. Katulad din siguro ng maraming tao. Sa mga propesiya na kanyang matapang na ipinahayag, may darating na paghatol ang Diyos
dahil sa pagsaway ng Israel sa kanyang mga kautusan. Nang hindi niya nakita ito sa ginagawa ni Kristo Jesus, marahil nagduda siya kung si Jesus nga ang hinihintay na Mesiyas. Di kaya't nagkamali siya ng akala. Alam niyo naman, maraming namamatay sa akala. No? Siya ba'y nagkamali? Siya ba talaga ang Mesiyas? Yun ang katanungan niya. Alam niyo, maraming lalaki ng Diyos ang nanghina din sa kanilang pagtupad ng kanyang pagtawag sa kanilang buhay. Huwag nating bukod tanging pulaan si John the Baptist. Halimbawa, si Moses sa Numbers 11:10-15. Ganito ang mababasa natin tungkol sa kay Moses. Numbers 11:10-15. Moses heard the people weeping through their clans, everyone at the door of his tent. And the anger of the Lord blazed hotly, and Moses was displeased. Moses said to the Lord, "Why have you dealt ill with your servant? Bakit mo ako ginaganito?" Si Moses to. No? "And why have I not found favor in your sight, that you lay the burden of all these people on me?" Nagrereklamo ba siya? Nagrereklamo siya, no? "Did I conceive all these people?" Ako ba ang tatay nitong mga ito? Yun sabi niya eh. "Did I give them birth that you should say to me, 'Carry them in your bosom,' as a nurse carries a nursing child to the land that you swore to give to their fathers? Where am I to get the meat to give to all these people? For they weep before me and say, 'Give us meat that we may eat.'" Kasi puro reklamador ang mga Israelita. "I am not able to carry all these people alone. The burden is too heavy for me. If you will treat me like this, kill me at once." Sabi ni Moses, sa kanyang panghihina, sa kanyang pagdududa, "If I find favor in your sight, that I may not see my wretchedness." So si Moses, nanghina. Sino pa ang isang atapang na lalaki? Si Elijah. No? Si Elijah, meron siyang pinaslang na 400 prophets of Baal. Tinalo niya sa isang showdown, no? Sa Mount Carmel, kung saan nagpa-apoy siya mula sa langit at 400 of the prophets ay natalo niya. Ano nangyari dun sa next chapter nung kwentong yon? 1 Kings chapter 19 verse 4. Si Elijah ay hinanting ni Jezebel, yung wicked queen Jezebel na asawa ng wicked king na si Ahab, no? Siya ay hinanting ni Jezebel at pinapapatay. At siya ay tumakas at tumakbo. Ang sabi sa 1 Kings 19 verse 4, "But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree. And he asked that he might die." Ito na naman. He asked that he might die, saying, "It is enough now, O Lord. Take away my life, for I am no better than my fathers." Nanghina po si Elijah. Si Elijah nga po hindi na nga namatay di ba? Siya'y pinulot ng isang chariot of fire at dinala sa langit. Siya ang unang beneficiary ng rapture. Pero nung siya ay nanghina, ipinanalangin niya na siya ay patayin ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, "Shh, matulog ka muna. At eto, kumain ka." Kaya yung kain at tulog, napakagandang cure po yan sa depression. So kung kayo po ay nanghihina, matulog kaya kayo. At kumain. Pagkagising nyo, kumain ulit. No? Ganun po ang naging solusyon kay Elijah.
Si Jeremiah po, ang weeping prophet, ang propeta na naghula ng pagkasira ng Southern Kingdom or ng Judah. So Jeremiah chapter 20 verses 7 to 9. Ang wika niya nung siya'y nanghihina, O Lord, you have deceived me, and I was deceived. Niloko mo ako, Panginoon. Ba, grabe. Grabe na yung sinasabi niya sa Diyos. No? You are stronger than I, and you have prevailed. I have become a laughing stock all the day. Everyone mocks me. For whenever I speak, I cry out, I shout violence and destruction. For the word of the Lord has become for me a reproach and derision all day long. If I say I will not mention him or speak anymore in his name, there is in my heart, as it were, a burning fire shut up in my bones. And I am weary with holding it in, for I cannot. Yun po ang galing kay Jeremiah. So si Moses, si Elijah, si Jeremiah, mga lalaki ng Diyos, matatapang, tapat sa kanilang pagtawag at komisyon. Si Pablo. Lampasan na natin yung mga disciples. Si Peter at yung ibang apostles. Kasi ilang beses sinabi sa kanila ng Diyos, O you of little faith. Palagi silang nagkukulang, nag-aalanganin sa kanilang pananampalataya. Pero si Apostol Pablo, di ba matapang siya? Di ba matibay siya? O ito ang sabi niya sa 2 Corinthians 1, 8 to 9. For we do not want you to be unaware, brothers, of the affliction we experienced in Asia. For we were so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself. Indeed, we felt that we had received the sentence of death, but that was to make us rely not on ourselves but on God who raises the dead. Akala niya mamamatay na rin siya. Parang common sa mga lalaki ng Diyos tuloy ang mga periods ng panghihina. Sa ating paglilingkod kay Jesus, mga kapatid, hindi natin may iwasan ang manakanakang pagdududa o pag-aalinlangan. Datapwat tayo, lalong mahalaga ang ating pagkapit sa Kanya. At ang katiyakan na siya ang tapat na kakapit sa atin. So katulad ng sinabi ko kanina, bagaman normal ang mag-alinlangan, hindi tayo dapat manatili sa pag-aalinlangan. At ang solusyon lang ay kumapit kay Jesus at sa kanyang mga pangako. Ang sabi niya sa John 10:28 to 29, I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Yan po ang kanyang pagkapit sa atin. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 7 ay ganito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. Sigurado na po mga kapatid. Who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you rejoice, though now, for a little while, if necessary, you have been grieved. Nagalinlangan kayo. You have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold, that perishes though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Marami siyang mga pangako, mga kapatid. Yan ang ating kapitan sapagkat siya ang kumakapit sa atin. Ang sabi sa Jude chapter, isa lang ang chapter sa Jude, so verse 21, ang wika ni Jude doon, keep yourselves in the love of God.
Keep yourselves in the love of God. Yan po ang sikreto, mga kapatid. Waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Tapos ang sabi niya sa verse 24, now to Him who is able to keep you from stumbling. So sabi niya, keep yourselves in the love of God, but He will keep you. So kumapit kayo sa Kanya, at kung marupok ang inyong pagkapit, huwag kayong mag-alala. Siya ang kakapit sa inyo. Kung meron kayong mga pag-aalinlangan, mga kapatid, ito ay isang pagkakataon lamang upang makita ang katunayan ng pagiging tagapagligtas ng ating Panginoong Hesus. Yan pong makikita natin. Ang kapahayagan ng tunay na Mesiyas. Ang kapahayagan ng tunay na Mesiyas. Verses 21 to 22. Yun po ang ating makikita dito. Isang kapahayagan na batay sa mga konkretong katunayan ng kanyang makapangyarihang gawa. Sabi sa verse 21, in that hour, nung dumating yung mga disipulo ni John, in that hour, he healed many people of diseases and plagues and evil spirits, and on many who were blind, he bestowed sight. Ito ay salaysay ng isa sa maraming okasyon na nagpagaling si Jesus at nagpalayas ng masasamang espiritu sa mga hinahalian nito. Noong dumating ang mga disipulo ni John, tiniyak ni Jesus na makita nila mismo ang paglantad ng kanyang kapangyarihan bilang Mesaya ng Diyos. Pinakita niya kung sino siya at pinakita niya sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa. Puno ang mga ebanghelyo ng mga mapaghimalang gawain ng ating Panginoon. Ang pagpapagaling sa dalawang bulag na lalaki, Matthew 9:27 to 31. Ang pagpapagaling sa isang lalaking hinahalian ng masamang espiritu, Matthew 12:22. Ang pagpapagaling ng mga pipe, lumpo, pilay at bulag, Matthew 15:29 to 31. Ang pagpapagaling sa bulag na si Bartimeo, Matthew 20:29 to 34, Mark 10:46 to 52. Ang pagpapagaling ng mga bulag at lumpo sa templo, Matthew 21:14. Ang pagpapagaling ng isang bulag sa Bethsaida, Mark 8:22 to 26. Ang pagpapagaling ng isang bulag mula kapanganakan, John 9:6 to 7. Wala pong humamon sa katotohanan ng mga mahimalang pangyayari ng mga ito. Wala pong nag-challenge sa katotohanan nito. Wala pong record na hindi ito totoo na pinagdudahan na ito ay nangyari. Kahit na mula sa mga kaaway ng Panginoon. In fact, ang kanilang patuloy na pagtutuligsa sa Kanya ay dahil nga nakita nila na totoo na siya ay nakagagawa ng mga bagay na Diyos lang ang pwedeng gumawa. Kaya nung sinabi niya, ako ang anak ng Diyos, sabi nila, blasphemy. At dahil doon, siya ay pinako sa krus. So ang kanyang pagkapako sa krus ay katunayan na totoo lahat ang kanyang makapangyarihang gawa. Walang humamon sa katunayan ng mga yon at nakita ito ng dalawang disipulo ni John the Baptist. Pastor, bakit kaya dalawa ang pinadala niya? Hindi ba merong rule sa Deuteronomy na ang katotohanan is established by 2 or 3 witnesses? So nagpadala siya ng dalawa. Para silang dalawa ang maging saksi ng katunayan ng makapangyarihang gawain ni Jesus. So makikita natin dito ang isang kapahayagan na pagtupad ng mga propesiya tungkol sa ipinangakong Mesiyas ng Diyos. Maraming propesiya sa Lumang Tipan tungkol sa darating na Mesiyas. Merong mga propesiya na siya ay darating bilang isang makapangyarihan at matagumpay na hari, katulad ni King David
Kasi anak siya ni King David. No? Siya ay from the household of David. So yung lahat po ng mga pangakong yon ay nasa lumang tipan. No? Makikita po natin yon magmula pa sa Genesis 49:10. Ang sabi doon, there is a branch from Judah. No? The banner shall not depart from Judah. Ang kaharian ay manggagaling kay Judah. No? So Genesis pa lang, meron ng mga hula tungkol sa darating na matagumpay na hari. Ang sabi niya doon sa mga disciple ni John, verse 22. And he answered them, go and tell John what you have seen and heard. Tapos sinabi niya, the blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised up, the poor have good news preached to them. Pagkatapos niya ipakita ang malinaw na pagkilos ng kanyang walang katulad na kapangyarihan, kanyang ipinahayag na ang mga himalang ito ay katuparan ng maraming propesiya sa lumang tipan tungkol sa darating na Mesiyas ng Diyos. Halimbawa, ang propesiya ng pagsaklolo ng Diyos sa Israel. Isaiah 29 verses 18 to 19. In that day, the deaf shall hear the words of a book, and out of their gloom and darkness the eyes of the blind shall see. The meek shall obtain fresh joy in the Lord, and the poor among mankind shall exalt in the Holy One of Israel. Ito po ay pangako na propesiya sa pagsaklolo ng Diyos sa Israel, sa pag-restore ng Diyos sa bayan ng Israel. Meron din propesiya ng paghihiganti ng Diyos para sa Israel. Isaiah 35, verses 4 to 6. Ang sabi doon, say to those who have an anxious heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance. With the recompense of God, He will come and save you. Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf unstopped. Then shall the lame man leap like a deer, and the tongue of the mute sing for joy. For waters break forth in the wilderness, and streams in the desert. Yun po ay isang pangako ng Diyos at propesiya tungkol sa darating na paghahari ng Mesiyas ng Diyos. Meron din propesiya ng mga gagawin ng dakilang lingkod ng Panginoon, the servant of the Lord. Isaiah 42 verses 1 to 7. Behold, my servant whom I uphold, my chosen in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the nations. He will not cry aloud or lift up his voice or make it heard in the street. A bruised reed he will not break, and a faintly burning wick he will not quench. He will faithfully bring forth justice. He will not grow faint or be discouraged till he has established justice in the earth, and the coastlands wait for his law. Thus says the Lord, who created the heavens and stretched them out, who spread out the earth and what comes from it, who gives breath to the people on it, and spirit to those who walk in it. I am the Lord, I have called you in righteousness. I will take you by the hand and I will keep you. I will give you as a covenant for the people, a light for the nations. Pansinin niyo ito, to open the eyes that are blind, to bring out the prisoners from the dungeon, from the prison, those who sit in darkness. Tas ang propesya ng pagdating ng taon ng pabor ng Panginoon. Isaiah 61, 1 and 2. Pinag-aralan natin to, hindi matagal lang nakaraan. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of the vengeance of our God, to comfort all who mourn. Sinabi ito ni Jesus sa Luke chapter 4, verses 16 to 19 sa kanilang synagogue sa Nazareth, at sinabi niya,
Ang propesiyang ito ay natupad ngayong araw na ito sa inyong pagdinig. Ako ang Mesiyas. Yun yung kanyang pinahayag. Parang mahirap paniwalaan, mga kapatid, sapagkat kahit na alam ni John the Baptist ang lahat ng mga hulang ito, ang kondisyon sa Israel noon kakaiba. Dumating nga si Jesus, pero hindi siya dumating bilang isang conquering king. Siya ay dumating, katulad ng sinabi ng Old Testament, to bind up the brokenhearted, magpagaling ng mga bulag, ng mga lumpo, ng mga hinahalihan ng demonyo. So lahat yon ay nagkatotoo sa Kanya. So siya nga ang Mesiyas. Pero siya nga ba? Sapagkat meron pa na kailangan gawin ang Mesiyas na hindi pa panahon gawin ni Jesus. Sa kanyang unang pagdating, ang kanyang munang ginawa ay ang pagtubos ng lahat ng makasalanan. Upang ang lahat ng mananalig sa kanya ay maging mga subjects ng kanyang kaharian. Ngunit yung kaharian na iyon, na kung saan dinescribe ng Old Testament yung lahat ng magagandang mangyayari sa Israel, ay mangyayari pa at a future time sa kanyang pangalawang pagdating. Hindi may kakaila na si Kristo Jesus ka ang Mesiyas. Lahat nung ipinakita niyang ginawa niya, doon sa harap ng 2 disipulo, ay nakita nila with their own eyes. At nung sinabi niya, pumunta ka kay John the Baptist, sabihin niyo na ang lahat ng hula ng Old Testament tungkol sa gagawin ng Mesiyas ay ginawa ko na sa inyong harapan. Yung po ang naging pagkakataon niya upang maipahayag sa mga disipulo ni John, kay John mismo, at sa atin din, na siya nga ang Mesiyas ng Diyos. Para sa mga Hudyo, noong panahon na iyon, isang hamon ito sapagkat matagal na nilang hinihintay ang kaligtasan ng kanilang bayan mula sa kanilang Diyos. Matagal na nilang hinihintay ang pagdating ng kaharian ng anak ni David, na siyang magbabalik ng kaluhalhatian ng trono ng Israel at magpapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin ng ibang mga bansang hentil. Ngunit ang pagdating niya ay sa hindi inaasahang paraan. Sa pagpapakumbaba at karalitaan, sa paggawa ng mabuti sa kanyang kapwa, sa tamang pagturo ng salita ng Diyos, sa isang matuwid at walang sala na buhay. Kaya kahit nakakaiba at mapaghimala ang kanyang mga pagpapagaling, hindi siya tinanggap ng kanyang mga sariling kababayan at kalahi. Ang sabi sa John 1:11, He came into His own, but His own people did not receive Him. Ang sabi sa Luke 4:24, truly I say to you, sabi niya sa kanyang hometown synagogue sa Nazareth, no prophet is acceptable in his hometown. Sinabi sa Matthew 27:23, and he said, why? What evil has he done? But they shouted all the more, let him be crucified. Hindi lang siya ni-reject, siya ay pinatay. Natisod sila sa kanyang abang katauhan at mapaghimok na pagtuturo na dapat silang magsisi sapagkat ang kaharian ng Diyos ay totoo ngang dumating at siya ang haring ipinangako. Nandoon na ang kaharian ng Diyos. Kaya ang kanyang gospel message, mga kapatid, repent, for the kingdom of God is at hand. Bakit? Kasi naririto na ako. Ako ang hari. At ang inyong pananampalataya sa akin ang aking hinihingi. At bilang katunayan na ako ang hari, siya ay nagpagaling at siya ay gumawa ng mga himala. Ngunit dahil sa kanyang abang pagdating, hindi nila tinanggap si Jesus. Marahil, yan ang dahilan, yan ang nasense ng Panginoon na nangyayari din marahil kay John the Baptist at sa kanyang mga disipulo.
Iniintay nila, katulad ng ibang Hudyo, ang isang conquering king. Pero siya ay dumating sa isang kakaibang paraan. Kaya sinabi niya sa verse 23, ang isang pagpapala. Basahin natin. And blessed is the one who is not offended by me. Blessed is the one who is not offended by me. Yung iba, natisod na nga sila dahil iba siya sa pinortray na conquering king sa Old Testament. So natisod na sila, nag-stumble na sila. Ay, hindi ito yun. Iba siguro yung darating. Si John the Baptist ay ngani-ngani ng matisod. So nagbigay siya ng pagpapala. Blessed is the one who is not offended by me. Isang encouragement para kay John. Sa kanyang pansamantalang kahinaan at pagdududa, muntik na rin makasama si John the Baptist at ang kanyang mga disipulo sa mga natisod dahil sa kakaibang pagdating ni Jesus. Ang pagsabi ni Jesus ng mga salitang ito ay hindi pag-rebuke kay John, kundi isang panghihikayat sa kanya sapagkat alam ni Jesus na hindi siya matitisod o mawawala ng pananampalataya sa kanya. Alam ni Jesus. Alam niya. Sa verse 28 nga, sinabi niya, He is the greatest of all. Alam ni Jesus ang kanyang puso. Alam ni Jesus ang pananampalataya ni John sapagkat yung pananampalatayang iyon ay nagmula sa kanya. Alam niyang matibay. Ganyan ang pagkakaalam niya sa pananampalataya ng lahat ng mananalig sa kanya. Alam ni Jesus ang nasa puso ng mga tao, datapwat alam niya na matibay ang pananampalataya ni John. Ang mga tunay na hinirang ni Jesus ay binigyan ng nakaliligtas na pananampalataya na galing mismo sa Diyos. Datapwat hindi sila susubukin ng lampas sa kanilang kakayahan. 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide a way of escape that you may be able to endure it. Kayo ba'y naghihirap? Kayo ba'y nag-aalinlangan? Huwag kayong mag-alala. Hawak kayo ng Panginoong Diyos. May mga pangako siya sa inyo. At ang isang pangako ay, hindi kayo susubukin ng lampas sa inyong kakayahan. Kilala ko kayo, alam ko kung ano ang kaya nyo. Hindi kayo susubukin na lalampas doon. At ang lahat ng pagsubok na kanyang ipagkakaloob sa atin ay para lamang sa ikatitibay ng ating paghawak sa Kanya. Yan po ang kanyang assurance sa lahat ng mga nag-aalinlangan. Ang mga tunay na hinirang ay hindi matitisod. Yun po ang sinasabi ng verse 23. Yun po ang blessing na kanyang binitawan. Pinagpala si John the Baptist ni Jesus dahil alam ni Jesus na hindi siya matitisod o tatalikod man sa kanyang pananampalataya sa kanya at gayon din ang katotohanan para sa lahat ng patuloy na kakapit kay Kristo Jesus. Sa hapong ito, mga kapatid, tayo ay magdiriwang ng Lord's Table. Tawag natin communion. No? At sa ating pagdiriwang na ito ang katotohanan na ating pinagdiriwang. Na si Jesus nga ang tunay na ipinangakong Mesiyas ng Israel at tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Ang sabi ni Peter sa kanyang unang sermon ng Day of Pentecost ay ganito, sa Acts chapter 2, verse 39. For the promise is for you, kausap niya ay mga Hudyo, and for your children, and for all who are far off, everyone whom the Lord God calls to Himself. Sino po yung you who are far off? Tayo po yun, mga kapatid. Those whom the Lord our God calls to Himself. Kaya naman ang sabi ng mga apostol sa Acts 4:12, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.
Kung kayo po ay naririto ngayon at hindi ninyo tiyak na kayo ay ligtas na, kailangan nyo pong lumapit sa Kanya at humingi ng tawad at kayo ay patatawarin niya. Kung kayo ay tatawag sa Kanya at huhihingi ng Kanyang kaligtasan, kayo po ay ililigtas niya. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Sabi sa Romans 10, "And all who call upon the name of the Lord shall be saved." Sapagkat ang communion po, ang Lord's table, ay para doon sa mga ligtas na. Ngunit bakit nyo gagawing balakid yon sa inyong paglapit sa Kanya ngayong hapong ito? Kung kayo lalapit sa Kanya sa panahon ng ating pananalangin, tatanggapin niya po ang inyong pagtawag sa Kanya at kayo po ay ililigtas niya. At datapwat, maaari na po kayong mag-join sa aming pagdiriwang ng Lord's table. Ito ang katiyakan at kaaliwan ng lahat ng nananalig at maglilingkod kay Kristo Jesus. Ito ang reminder na binibigay sa atin sa pamamagitan ng mga simbolong ito, na siya nga ang Mesiyas, na kahit sa gitna ng ating pag-aalinlangan, ipinapahayag niya ang katotohanan na hawak ko kayo at hindi ko kayo bibitawan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Isang mensahe ng kaaliwan at paghihikayat. Dahil narinig namin, Panginoon, ang katotohanan na kahit na ano pa ang aming pag-aalinlangan, O Diyos, kung kami ay nasa iyo, hahawakan niyo kami hanggang sa huli. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan yan at sa katiyakan na ito.